Yan, good morning po sa inyong lahat. Magluluto si Martin ng ating pagkain ngayon. Sabi niya may bago daw siyang lulutuin. Ano na naman kayang nasa isip ni Martin? Nag-iwa muna siya. Kahapon si Philip ay si Philip yung inutusan niya mamili. Si Philip ang nag-grocery kahapon. Kasi si Philip hindi tamad lumabas, maglakad. Kaya si Philip namili kahapon. Mamaya na naman ulit, magtanong na naman yun ano yung pabili ng papa niya. Ito si Martin ha, pakita ko sa inyo. Tadaan! Wala kasi siyang trabaho ngayon dahil sakit ng likod, yayay, awa. Martin hat Schmerzen. Ja, nicht nur knapp. Sakit yung likod niya. Hindi siya makatulog ng maayos dahil kunting galaw lang, aray-aray na. Masakit daw. Kaya luto na lang siya. Tingnan natin kung ano yung lutuin niya. Pero maglinis muna ako sa labas. Tingnan po ninyo, di ba? Bumuka na ang bulaklak niya. Kasi ngayon hindi na talaga siya as in sobrang lamig. 13 degrees ngayon dito sa amin. Oh, ganda. Pero madali lang din yan siya malaya. Lalo na pag sobrang kasi paminsan-minsan sa umaga 0 degrees lang. Pag ganyan sila namamatay. Yung ganda tingnan Yan talaga nagpapakulay sa harap ng bahay namin. Yellow. Dito mamaya maglinis ako. Tatanggalin ko tong mga kulay green dyan na Pero muna ako sa taas, tapon ng mga basura natin at lalabas ako mamaya maglinis dahil magandang panahon maaraw at hindi naman siya malamig. Itong mga natin dami na naman, bago lang kami nagsauli last week lang. Ang dami nung sinauli namin ni Martin, nasa 30 euro yung nakuha namin pera. Nakuha namin balik na pera ba 30 euro. Ito, puno na. Ito, puno na din. Tingnan po ninyo. Ang dami. Ang lakas po namin uminom ng tubig. Halos kami lahat po dito. Tubig iniinom namin. Paminsan-minsan lang to mainom si Martin ng minsan cola, mga ganito, mga anak ko. Minsan lang kasi minsan lang talaga kami bumibili ng mga Kasi yung mga anak namin, si nanay, talaga namin yan sila sa tubig. Yan. Di ba? Ito yung mga meron pang laman nating mga mineral water. Ito kay Uma. Ito naman, kay Martin to. Ito ito yung mga dinadala ng anak ko, si Philip at Michelle sa eskwelahan. Kasi walang libreng tubig doon. Kailangan nila magdala ng sariling tubig. Ito, konti na lang yung tubig namin. Kaya dito ako sa baba. Tinignan ko kung ilan na lang, kasi si Martin, ayaw ni Martin na naubusan kami ng mga tubig. Kaya palagi kong tinitingnan kung meron pa kaming mineral water. Kaya yan na lang yung natira. Kunti na lang. Tapos ito yung kulay na blue. Iniinom ni Martin palagi. Ito din. Ako din. Ganyan din yung iniinom ko na tubig. Pati yung mga anak ko. Si Fiona hindi may inom ng merong bubbles. Yung Fiona, yung normal water lang sa kanya ito. Yan, yun lang natira. Kaya dito ako sa baba. Then meron din tayong mga mga binili ni Martin. Yung iba dyan, mga walang laman. Ito, dito yung mga lagyan namin ng tubig. Dito yung binilhan din niya ako ng kape. Kasi nag-sale daw yan sa Neto noong isang araw. Kaya binilhan niya tayo yung pagkain ng pusa namin. Yan lang. May mga laman. Sa uli pa namin yan. Dito tayo sa baba. Diyan lang yung nakalagay yung mga inumin namin. Ito naman, magtapon muna ako ng basura. Tapon tayo ng basura ulit. Alam po ba ninyo, si Martin bumili nitong bisikleta. Dahil gusto niya magbisikleta palagi. Alam po ba ninyo, ang hirap magbisikleta pag pataas yung kadaan. Pero ito naman ay, hindi siya mahirap dahil to siya, electric bike. Parang nakakatulong, hindi mo kailangan maraming tindak ba. Mas maganda pag electric bike yung gamit pag pataas yung karsada. Tas last year, hindi niya yan ginamit.
Hindi niya talaga yan ginamit. Kahit isang beses, hindi. Tapos bawal po siyang hindi gamitin dahil baka masira yung battery niya. Ang mahal po niyan. 5,000 euro po yan. Tapos tawag niyan. Nung dito yung kapatid ko, hindi niya magamit kasi ang haba. Tinatawag niya. Halata talaga na ang malaking taong gumagamit. Hindi yan magamit ng kapatid ko dahil ang haba. Mahilig din sa bisikleta yung kapatid kong lalaki ba. Hindi niya magamit dahil ang haba nga niyan. Diba? Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, gamitin niya baka masira. Kung ayaw na niyang gamitin, ibenta na. Dahil kung hindi mo siya gagamitin, masira lang yung battery. Mahal pa naman yan. Sus, ginoo ko. No? Bibili talaga siya. Si Martin, nagbisikleta noon magtrabaho, pero summer lang niya ginagamit telo. Ang lamig, winter magbisikleta. Pagdating ni Martin dito sa bahay, nako, hinihingal. Pawis na pawis. Yeah, sabi ko sa kanya, gawin mo dyan. Sayang, yan dyan, lang. Hindi naman ako marunong magbisikleta din. Yan, sabi ko, binta na. Binta natin yan, Mahal kaya ng electric bike. Nandito ako sa toilet sa taas. Naglilinis ako. Nilinisan ko tong ginamit nating pang puts pa ni Martin. Meron akong ganito. Regalo niya to noon sa akin. Pero minsan ko lang po talaga to ginagamit. Nailawan ko ba napakatamad kong maglutas yung paa ko pag sus, ang sakit. Minsan nagsugat-sugat pa. Kaya kailangan ko talaga siyang araw-araw lalagyan ng cream para hindi titigas yung niya. Kaya minsan nagpupunta ako doon sa city, doon ako nagpapapedicure kasi kasama din ng puts pa doon. Ganyan nila talaga, Si Martin ayaw niya kasi. Mas gusto daw niya ako ang gagawa sa kanya, Nag-agree ko siya. Kaya ginawa ko sa kanya nung isang araw dahil sakit na po daw talaga ng dahil ang kapal na po talaga daw ng sa paa niya ba. Tapos 8 hours pa siyang nakatayo. Tapos yung sapatos. Kasi sila Martin, hindi sila pwede magsuot ng normal na sapatos lang. Yung sapatos natin na Nike or Adidas. Meron silang special na sapatos na sinusuot na ang kapal tas mabigat. Tas yung suot-suot niya, tas yung pa niya sa paa niya. Kaya, nung isang araw, noon, araw ba yun? Lunes, ginawa ko na. Ay, no, linggo pala, linggo ng gabi. Ginawa ko siya ng puts pa. Ngayon, ang bayad, binilan ako ng bag. Joke lang. Ito, kaya, linisan ko na to siya para dalhin na natin doon sa baba ulit. Ilagay na natin sa baba dahil hindi pa naman din siya kailangan dito sa taas. Mura lang to siya ba? Ano lang yung bila ko nito? 19 euro noon sa sa Lidl. Kung nag-sale to noon sa Lidl. Nadaan na yung nag-sale to siya sa Lidl ng 19 euro lang. Kaya sobrang Tapos feel talaga ni Martin pag puts pa ko siya. Feel ni Martin may kasama pang masahe. Saan kayo niyan? Lahat kasama na. Yung sana, patuyuin ko muna siya at ilagay ko na siya ulit sa karton niya. Inisa natin para nilagyan din natin ito ng disinfection. Kuskus! Trabaho na naman. Trabaho tayo. Walang tamad-tamad dito sa Alemanya. Marami tayong trabaho. Trabaho natin. Kaliwa kanan. Tapos ngayon, pababa muna ako. Magtapon muna ako ng basura. Bago tayo bababa, ipakita ko sa inyo yung view namin dito. Dito tayo sa toilet namin. Yan yung view namin sa labas. Di ba? Ang ganda. Tahimik. Lakyan ng maingay. Hala, dumating na yung regalo natin. Ito ay binili po ni Martin. Tingnan po natin siya. Alam po ba ninyo? Nung nakita ko to siya sa online, ang price po niya ay 155 euro. Pero ni-sell po siya ng 68 euro na lang. Diba? Ang laki ng kaltas. Ipapakita ko po sa inyo anong klaseng bag to. At sana wala magsabi na yabang naman, pinapakita na naman. Ipakita ko lang po sa inyo dahil po, minsan kasi pag mahilig tayo mamili ng sale sa online, nakakatipid po talaga tayo, lalo na pagbagsak presyo na. Kaya ipapakita ko po sa inyo, baka meron pong magkagusto at dito sa Germany at gusto din nila mag-order ng ganito. Kaya ipapakita ko po. Ito po ay
Ito po yung brand niya. Ayan, guys. Pakita ko na po sa inyo. Buksan ko po muna. Ito po yung nagustuhan ko. Tingnan po ninyo. So, pwede mo siyang ganyanin. Pwede din tanggalin. Pwede mo din siyang tanggalin. Yan, matanggal din yan siya. Kung gusto mo na gamitin to, yan lang siya. Kita ko sa inyo. Yan po siya. Yung ganda niya, napaka-elegant niya ba? Bagay na bagay ito sa party na natin ngayong Sabado. Kung gusto mo siya, ito lang. Itanggalin mo ito. Pwede naman siya matanggal lang ito. O, diba? Nakikitan talaga ako nito. At saka mas malaki ito siya kaysa yun sa akin. Mas malaki ito. Diba? Yan. 68 euro lang yan. Ang normal price niya ay 155 euro. Oh. Diba? Ito po ay regalo din to ni Martin sa akin. Pero hindi to siya ngayon, kundi noong Pasko. Yung regalo niya noong Pasko, sinauli ko dahil maliit po siya. Ay para lang pala yun sa cellphone. Tapos sabi ko, ang liit niya, isang cellphone lang talaga magkasya. At hindi masyadong mahaba yung kanyang strap niya ba kaya. Sabi ko nagustuhan. Sabi ko, isasauli ko siya, papalitan. Buti na lang, pwede pa naman siya isauli at palitan. Yun, pwede naman siya isauli at palitan mo kung ano yung gusto mo, ano yung napili mong iba. Kaya ito po yung napili ko na para bagay siya sa mga party-party ba. Kung may atin na party, cellphone mo na yung dala mo, konting pera, at yung card mo din. Kasi mahaba siya. Ipakita ko po sa inyo, ha? Mas nagustuhan ko talaga siya. Siyempre, hindi na po ako naghanap ng mas mahal na sobra doon sa binigay na regalo ni Martin. Ayaw ko naman, no? Sorry, hanap din ako ng yung presyo naman na hindi sobra-sobra. Ito po siya, di ba? O, bagay na bagay siya sa party din. Ganyanin mo lang siya, hawak mo ng ganyan. At may, dito siya, may compartment din siya dito. Yan, dito yung mga palaman niya. Ito yung kanyang card na nagpapatunay na ito ay original. Yan siya. Hindi natin tanggalin, ha? Ito, pwede mo lagay yung cellphone mo. Kasya yung cellphone. At saka dito sa loob, pwede mo din lagay mo pa yung isa mong cellphone. Ito, nagustuhan ko din talaga to siya. Diba? Pwede mo palagay dito yung pera mo. Ganyan lang siya. Dito pa yung, ba ito? Wala. Ang ganda niya. Nagustuhan ko talaga siya. Kaya, sabi ko, isasauli ko yung isa dahil cellphone lang talaga magkasya doon. Isang cellphone lang. Ito, dalawang cellphone na magkasya. Pwede ko pa malagyan ng card dito. At saka pera. Ayan. At maganda din siya. Hindi siya, tama lang yung laki niya. Pwede mo siya gamitin talaga sa party. Di ba? Kulay black lahat yung At ito yung isa. So, ayan. Ito yung bagong regalo. Ito ay Ostern Geschenk ni Martin. Gift ni Martin. Ito na yung regalo ni Martin sa akin ngayong Ostern. Ito siya. At ito naman, hindi naman ito siya regalo to nung Pasko. Kaya nga lang sinauli natin. Ito na yung kapalit. Kaya hindi talaga. Ang ganda, di ba? Yan lang siya. Ito hindi ito sale, ha. Ito lang siya. Yan lang. Regalo ni Martin, di ba? Napaka-generous ni Martin, di ba? Ito talaga, murang-mura na ba? Marami lang pera, no? May mamili ba? Tapos ibenta sa Pinas. At meron pang isa na kulay pink siya. Ang pink naman, mas mahal, 98 euro. Ito ang mura. Iwan ko, bakit hindi magkapareha yung presyo ng sale price nila. Ito, 68 euro. Yung isa, 98 euro. Di ba? At maganda tong kulay black. Kumikinig pa siya. Di ba? So, ito na po siya, di ba? Magkaparehas lang po sila nito. Mas malaki lang to siya konti. Mas malaki to siya konti kaysa dito. Di ba sabi ko po sa inyo na magkapareha lang po sila. Pero lang to, ito yung nagustuhan ko ba?
kumikintab. Oh. At saka meron siyang ganito. Yan siyang ganito. Tapos ito naman, ito siya, pwede naman to siya matanggal. Pwede ko siyang magamit dito. Ayan. Kaya yan talaga yung nagustuhan ko. Pwede ko siya magamit ito. Pwede ko din siya magamit dito. Diba? O pares lang sila. Parang ano lang to siya, ng anak. Ito yung mama, ito yung anak niya. O, ganun lang yun. Yun ang sabi ni Maril Padilla, ng anak. Ng anak yung kanyang bag. O, dumami. Ayan siya. At saka hindi ka malulugi dito sa presyo nito 68 euro na lang. Tapos yung normal price niya 155 euro. Ito din sale din tong nabili to. Ito din sale din to. So, ganda kayo nito. Lakas kayo nito maka ano ba? Napaka-elegant tingnan. Yan ang maganda sa guest na bag, no? Dami talagang maganda sa guest na bag. Pakita ko sa inyo yung normal price niya. Kung nandito ba? Ay, wala pala dito Hindi nakalagay. Wala, hindi nakalagay yung price niya. Pero sa online, makita naman 155. Tapos 68 euro na lang. Yan siya. Dalawa na. Alam niyo po ba kung nasaan ako? Dito ako saglit sa... May bilhin lang ako. Dito tayo. Walang katao-tao. Ako na lang mag-isa dito. Naghanap ako ng panglinis sa garden kasi bukas plano ko maglinis sa garden namin. Yung pangkat lang yung ano ba. Meron naman kaming ganito. Iba yung hinahanap ko. Parang wala sila. Wala sila. Ito maganda din to. Pero meron na kaming ganito. Wala sila guys. Wala mo. Yet. Good night, everyone. But if you are Filipino, you're guapa. Wow! Bye-bye. Bye-bye. Ganun And lang. like and subscribe to Mommy Will's channel. Bye. Ngayon po, nasa baba na ako. At ikukwento ko po sa inyo yung gusto ko pong ikwento na nakalimutan ko lang kahapon. Hindi ako natatakot kung ikwento ko siya. Bakit ako matatakot? Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo naman yung sabi niya. Di ba may bisita si Uma nung Sabado? Sabado bisita siya. Tinulugan siya ni Uma dahil si Uma po hindi mo siya nakakatulog ng mahaba sa madaling araw. Putol-putol po yung tulog niya. Kaya sa umaga, pagkatapos niya mag-almusal, yan, inaantok siya, tulog siya. Sa hapon naman, ganun din. So, tinulugan siya ni Uma. So, umuwi na siya kasi naboringan siya. Sabi ko sa kanya, si Uma, next time, pag pupunta ka dito, dadalhin na lang natin siya sa kusina. Pero kailangan muna namin maghanap ng upuan na hindi matigas, na nakakaupo siya ng komportable sa kanya ba. Yun ang munang gagawin namin, sabi ko sa kanya. Pero mas gusto kasi ni Uma na nasa bed siya nakahiga. Pag yan kasi gusto ni Uma, sinusunod talaga namin ni Martin. Nirespeto po talaga namin yung gusto ni Uma. Tapos po tinulugan siya ni Uma, tinawag niya ako. Kasi nung time na yun, si Martin, masakit talaga yung likod ni Martin. So Martin nakahiga sa bed. Tapos yung pauwi na siya, sabi niya, uwi na ako, tinatulog man. Sabi ko, inaantok nga yan dahil nga hindi nga natulog ng madaling araw ng mahaba oras. Putol-putol yung tulog niya. Tapos sabi niya sa akin, ako po naniniwala po ako na lahat po ng taong sa mundo to ang Panginoong Diyos po may hawak sa buhay natin. Wala pong sinong tao magsabi sa atin bukas, mamatay ka na. Wala pong sinong tao makapagsabi sa ganyan. Hindi pa ako naniniwala sa ganyan. Kasi po, sinabi niya po kaya sa akin, na timing lang ng time na yun, wala si Martin. Kasi po nandun lang si Martin, sinagot siya, or siguro pinagalitan siya sa sinabi niya. Hindi ko alam. Basta si Martin ayaw niya na marinig na sinasabi na yung mama niya, mamatay, ganyan. Na lahat naman talaga tayo na mamatay, di ba? Lahat naman talaga tao papunta dyan. Pero naiintindihan ko kasi si Martin. Si Martin kasi yung malapit po talaga sa isa't isa.
Si Martin, simula po nung pinanganak siya, dito po talaga siya lumaki sa bahay na to. Dito na siya, hindi po talaga siya umalis dito. Di ba, mayroong mga anak na umaalis sa bahay ng magulang nila, nag-apartment na, ganyan. Kasi si Martin, sa sitwasyon niya, itong bahay nila, malaki po itong bahay nila. Noon, dito po nakatira yung kapatid ng papa niya. Tapos, yung papa niya may anak na 3. Tapos dito din nakatira sila Martin noon. Tapos yung lola pa niya. Sabi ng papa ni Martin, kasi pag may kapatid ka, di ba, may kahati ka sa bahay. Namatay yung lola niya. Sabi ng papa ni Martin na, gusto ko na masolo ko tong bahay na to. Babayaran kita at tutulungan kitang matapos yung bahay mo. Kasi yung kapatid niya napagawa din ng bahay. Tumulong doon ng papa ni Martin sa gastos, sa trabaho doon lahat. Kaya si Uma at yung papa niya, grabe yung trabaho noon. Grabe talaga yung tudong kayod nila na masolo lang to nilang bahay na to na wala silang kahati yung kapatid ni Opa, yung papa ni Martin. Kaya nasolo po to nila. Malaki po tong bahay na to, malaki po yung garden. At 2 pamilya po noon nakatira dito. Kaya simula noon si Martin, hindi po talaga umalis dito sa bahay na to dahil nung wala na dito yung tita niya at saka yung pamilya ng mga anak ng tita niya, bali si Martin doon sa taas siya nakatira, doon kung saan kami nakatira ngayon. At dito naman sa baba ay kay Uma. Yung papa ni Martin maaga namatay, 55 pa ata yung edad ng papa ni Martin. So si Martin naman noon, mga 30 pa yung edad niya. Hindi talaga siya umalis dito dahil wala naman siyang kapatid. Sila lang dalawa ni Uma. Bakit siya magre-rent ng apartment na pinama naman sa papa niya yung kalahati ng bahay na to? Bali, kalahati kay Uma, kalahati kay Martin. So, ako sa side ni Martin, bakit ako magre-rent, di ba? May pinamana sa akin yung papa ko sa akin. Kaya si Martin po, hindi na talaga yan siya umalis dito dahil nga may naman siya sa papa niya. Tapos ngayon, kaya malapit po talaga sila ni Uma. At mabait din kasi to si Martin. Mas nurin po talaga to kay Uma. Lahat po talaga ng mga niwaba. Nakikita ko kasi yan noon pa nung bago dumating ako dito. At alam po ba ninyo, sinabi niya yan sa akin na 6 na buwan na lang. Sabi ko, hindi na yan magtatagal. Sabi niya sa akin, sabi ko, ako kasi, okay lang nga sabihin niya yan sa ibang tao. Wag lang sa pamilya ni Uma o kami. Pamilya man siya, no? Pero kung hindi siya naniwala sa wala siyang, iba yung paniniwala niya. Pero kung mismo sa akin niya sabihin niyang ganyan, hindi ko matanggap yun. Para bang, sarap talaga niya sagutin. Pinipigilan lang talaga yung sarili ko ba? Parang, sabi ko ba, parang sino man ito magsalita? Parang hindi mang kapatid magsabi ng ganyan kay Uma na pagsabihan niya na hindi na ito magtatagal. 6 na buwan na lang ang tagal nito. Ito, mamatay na daw. Sabi ko, ha? Grabe naman. Sinabi ko kay Martin, nagalit po talaga si Martin. Okay lang sana kung sabihin nila ang ganyan. Kung si Uma, 50-50 na, no? Hindi man 50-50 si Uma. Nung time lang na yun, inaantok lang talaga si Uma. Nung pagpunta niya, natutulog, tapos pumayat po talaga si Uma. Yun talaga yung nanibago din siya kasi pumayat. Tapos yung sinabi niya, hindi na daw magtatagal, mamatay na daw. So, grabe naman mo. Sabi ko, ang Diyos lang talaga yung mahawak sa buhay natin. Ayoko kasi makipagtalo sa kanya dahil hindi na naniniwala sa iba man yung paniniwala siguro niya. Kaya nainis ako ba, nung sinabi ko kay Martin, sabi ni Martin, na bakit ito nasabing gano'n? Sabi ko, ano sa kanya, ano ba nasabi niya kay Uma na? Si Uma, ang sakit niya, yung sa lang naman, sa osteoporosis niya, yung bago lang siya na-operahan sa puso niya, di ba? Yung minor operation lang naman yun ginawa sa kanya. At bago lang siya pumunta doon sa hospital, kinontrol kung okay lang lahat. Okay lang naman lahat. At saka, okay lang naman si Uma, na timing lang talaga na inaantok yung kapatid niya at pumayat. Dahil nga hindi na masyadong kumakain nung na-admit sa hospital. Tapos nung bago pang nakalabas sa hospital, hindi masyadong kumakain. Tapos sinabi niya na, hindi niya magtatagal, 6 na buwan na lang. Grabe naman to. Para namang hindi kamag-anak, hindi niya kapatid, pagsabihan niya ganyan ba? Para naman kung magsabi siya ng ganyan na nakakadisturbo yung kapatid niya, dinisturbo siya palagi, punta ka dito, tulungan mo ako sa mga ganyan. Wala naman. Pumupunta lang naman yan siya dito, bumibisita. Tapos kanina, normally po pag pumunta yan siya dito, matagal pa yan mag-message ulit. Matagal pa yan aabot pa ng ilang linggo yan bago pupunta siya ulit dito. Mag-message na yan siya. Pupunta ako dyan siguro bukas o kinabukasan. Saka pa yan pag-message kung malapit na siya pupunta. Pumunta siya dito ng Sabado.
kanina nag-message sa akin, kumusta na daw si Uma. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, ito lang, tumatawa, nanood ng TV si Uma, tumatawa, naubos niya yung pagkain niya, yung binigyan namin tinapay, ang dami niya inom ngayon na tubig, okay lang siya. Sabi niya, okay, ang laki pa ng smile na sinend niya sa akin. Sabi ko, namumusta ka kung buhay pa ba? Di mo na lang diretsuin kung buhay pa ba? Sabihin mo pa, kumusta na daw yung kapatid niya. Hindi na lang niya diretsuin na, kumusta na, buhay pa ba? Diba, grabe no? Grabe naman yung mga tao ganyan. Kami ba yung kasama ni Uma palagi? Kung may nagsabi sa amin na ganyan, masaktan kami. Dahil kami, naawa nga kami sa sitwasyon ni Uma. Dahil ngayon sunod-sunod yung na-hospital siya. Pero ngayon, okay na naman siya. Yun na lang, kailangan niyang bumawi sa mga kinakain niya. Dahil nga, nabawasan ko talaga siya ng timbang. Dahil nga, hindi siya kumakain doon sa hospital. Hindi siya nasarapan. Mag-3 weeks pa ba yan si Uma ngayong Lunes? Mula nung nakalabas siya, mag-3 weeks pa siya ngayong Lunes. Siguro ay nag-3 weeks na pala nung Lunes. Tapos yung kapatid niya, no? Sus, kinuukos. Hindi ako natakot sinishare ko dito sa, bakit ako natakot? Hindi ako natakot kaya sinasagot ko ngayon siya minsan kasi nakakainis ba? Para bang, hindi na siya nakakatulong sa amin, no? Tapos minsan nagagalit pa yan sa amin. Tapos ang dami pa niya nung pumunta siya kay Uma, nagalit pa siya kay Martin, pinagalitan niya si Martin. Gusto niya malaman kung ano ang diagnose ni Uma sa hospital. Sabi ko, pumunta siya doon, hindi na siya nagtanong sa doktor. Tapos si Martin yung pinapagalitan niya. Nagalit pa siya, bakit daw pinaoperahan ni Martin sa puso si Uma? Pang pera-pera lang daw yung mga doktor daw. Sus, grabe, sabi ko. Kami naniniwala naman kami sa doktor. Tanan nyo kayo na nakatulong din man din kay Uma yung ginawa sa kanya. Talaga, no? Sus, ko. Tapos sabihin pa na 6 na buwan na lang, mamatay na yung kapatid niya. Sino ba din magalit niya? Kayo kung sabihan kayo niya, yung mama ninyo, sabihin sa kapatid niya, okay lang sana kung 50-50 na yung pasyente, naka-oxygen na lang, di ba? Sabi, mas maintindihan mo pa yung sitwasyon. Si Uma natutulog dahil inaantok. Pag sabihin niya, hindi na niya magtatagal, 6 na buwan na lang yan. So, ikaw di ka magalit. Galit talaga ako. Pinipigilan ko lang yung sarili ko sa kanya. Na hindi ko siya masagot dahil pauwi na nga siya nung time na yun. Kaya minsan ba nakainis pag pumunta siya dito, kung hindi lang yan siya kapatid, no? Sarap hindi papasukin ba? Buti na lang, hindi na naintindihan yung mga ganyang, Sabi ko, wag ka mag-wish na mamatay ang tao dahil madagdagan pa yung buhay niyan. Mas lalo pa madagdagan yung buhay ng tao na wini-wish mo na mamatay na. Okay lang sana kung yung pasyente 50-50 na, no? Naka-oxygen na lang dyan. Pero wala nang pag-asa mabuhay ba? Maintindihan mo na gano'n ang sabihin, pero hindi man gano'n si Uma. Natutulog lang yung tao dahil nga inaantok. Tapos, nakita lang niya, laki daw ng pinayat. Sabi ko, ayaw niya kumain doon sa hospital. Hindi naman kami doon palagi nakatambay doon sa hospital. May bisita kami doon, 1 oras lang kami. Nakakaya din kasi sa kasama niya sa room, sa kwarto niya. Tapos, grabe talaga yung inis ko ba? Ganyan yung sinabi niya ba? Na mamatay. Ako nga kahit gaano pa ka-stress yung trabaho ko kay Uma, araw-araw ko na yan kinakarga. Tapos inihintay ko pa yan talaga kailan matapos, sa gabi, minsan madaling araw, di ba? Hindi nga ako nag-wish na mamatay siya. Wala nga siyang tulong kay Uma na magtrabaho dito, mag-alaga kay Uma. Siya mag-wish na mamatay. Kami nga yung pamilya nga, kami ang na-stress sa sitwasyon ni Uma. Hindi nga kami hindi nga kami nag-wish na mamatay na. Siya, grabe, no, parang hindi kapatid pa. Sabi ba, ang klaseng puso ng tao na to Basta ako, naniwala ako na ang Diyos lang may hawak sa buhay natin. Walang sino mang magkapagsabi na bukas mamatay ka na. Yun lang po yung ma-share ko po sa inyo. Pasensya na po kayo, nilabas ko lang po yung inis ko, ilang araw ko na, gustong isabihin dito. Dahil nainis, kasi mo, di mainis na nyo? Pagsabihan ng ganun yung mama mo or mother-in-law mo, di ba? Mainis ka. Kala mo naman na nagtatrabaho dito, nagtulong sa mag-alaga, wala pa naman. Kahit nga magpunta lang dito siya, magbantay ng 3 hours o kahit kalahating, kahit 6 hours na makaalis kami, makapagbanding kami ng pamilya, wala. Pupunta lang dito, 1 oras, minsan 2 oras, minsan maabot ng 2 oras. Tapos ganun pang sabihin sa'yo na hindi na yan magtatagal, 6 months na lang. Grabe naman. Sus, Diyos ko, Lord.
Yun lang po. At pasensya na po kayo ha. Nilalabas ko lang po yung inis ko. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood. Sana hindi po kayo magsasawang panoorin si Mami Rose. Bye po. Mag-ingat po kayo. Living the highs